Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihilingin nilang mag-inhibit sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ng lantarang paghayag nila ng suporta sa Vice Presidente sa pagtitipon sa Malaysia noong Araw ng Kalayaan. Saksi, si Maki Pulido. Noong mag-convene ang impeachment court, nanumpa ang mga senador. I will do impartial justice according to the Constitution. Politically neutral dapat ang mga senador, batay na rin sa Rules of Procedure on Impeachment na inadapt na rin nila dapat. Pag binasa natin yung Rules of Impeachment, ilang beses nakasulat doon na dapat maging pantay, dapat maging impartial, dapat walang kinikilingan. Hindi maganda na patuloy ang kanilang pakikipagtalastasan o pakikisama sa mga kaalyado nila na huhusgahan nila sa isang impeachment trial. Kahapon lang lantarang naghayag ng suporta para kay Vice President Sara Duterte ang mga senator judge na sina Amy Marcos at Robin Padilla. Harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa isang tao lamang. Sabi ni Professor Paulo Tamase ng UP Law, kahit pa may kakampi sa politika, hindi anya dapat mag-aabogado ang mga senator judge para sa mga huhusgahan nila sa impeachment court. Hindi na anya kailangan ng code of conduct para dyan. Kasi ini-expect na natin na naiintindihan nila yon. At dahil nga mataas ang estado ng Senado sa ating constitutional government. Paalala ni Senator-elect Tito Soto, bilang Senator Judge, dapat sundin ang 6 na prinsipyo sa ilalim ng Code of Judicial Conduct. Kabilang dyan ang integridad at impartiality o yung walang kinikilingan. Depensa at prosecution lang anya dapat ang naghahain ng motion, hindi ang Senator Judge, na pwede lang daw magtanong ng klarifikasyon. Pag-uusapan ng House Prosecution Panel kung hihingi nilang mag-inhibit sina Marcos at Padilla. Isa po yan sa aming pinag-uusapan kung anong hakbang ang amin dapat pong gawin dito. Isa pang kaklaruhin ng House Prosecution Panel ang utos ng impeachment court na pagtibayin ng Kamara ng 20th Congress na interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Sa katapusan pa kasi ng Hunyo ang simula ng termino ng mga nahalal sa 20th Congress. Kami ay magsusumite ng clarificatory para at least malinawan po kami sa kanilang aksyon. Dapat noong June 2 pa pinatawag na kami ng Senado. Dapat nandoon na kami. Tapos ito'y na-move noong June 11. So ano magiging epekto ng itong mga ginagawa po ng Senado? Kaugnay naman sa summons ng impeachment court, ayon kay Vice President Sara Duterte, pinag-uusapan na yan ng kanyang defense team. Pinag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.